atong ginikanan. Dito, daw ginawalan na lang nila ang tawag kung ano nang natabo sa ilang ginikanan sa home care, kung napatay na or what. Daw ginawalan pa nila na i-inform sila patay na ilang ginikanan because it will be that time na makuha na nila ang inheritance o ang ibigay sa ila. Na sinisa amon na bata, daw naluoy siya pag nakasakitan. Kaya may mga tigulang ato sa home care, natungtungan niya ang yung lola, nga ang muna ng tigulang, kaglawi, ang nakapalangkat niya, kasi niya na may mga anak na makapata sila. Hindi makabisita dito sa home care, hindi makahatag sa kung ano kinahanglanon. Kung makakadtumagit, mga ginatawag na sila, o kung makakadto, maliit lang kapalakat, wala. Mga kauturan, bisan anong mga kultura, kung nationality, kung ang tao na katigulang, they long more sa love and attention. Kapag tayo mo sa mga tigulang natin, nag-jutay lang ang kanta na madungtungan nila, may meaning, o bisan ganit ka inang nagpatindog kita sa ilang, may ala iba niya na matulog ilan mo. Because of the age, lain na, no? May ala na, ina pa lang, madali lang, makahipi, no? Something like that. Very sentimental. In the writing of our sermon for today, may isa na illustration na si Ma'am Small. Kasi niya, may isa ka pamatay po na ginpatawag niya ang iya binikanan na tigulang na kagnangambal siya sa ilan. Nanay, tatay, I will not look after you. Pero hindi nila kabutiha dito na sa Amerika. Hindi na po maggasto para sa inyo. Sino sa anak? Ini ang kwarta na supposed to be sa inyo, I will give it to the church. Ihatag ko na sa iglesia. Bangot, ihatag ko na para sa Ginoo. Hindi ko na magapakan. Hindi na ako maano, but I will be more blessed kaya ihatag ko sa iglesia. Doon atong ma-imagine ano ang reaksyon sa nanay kag tatay, hambalan sila, hindi na ko magasto para sa inyo, wala na ko sa mahimok para sa inyo, kaya ang kwarta na ihatag ko, gasto para sa inyo, ihatag ko sa iglesia. Kabalo ka mo nga sa Mark 7, verses 5 to 13, didn't expose ni Ginoong Jesus ang batasan sa mga Parisiyo, being self-centered, kag ang ilang anuyan na para lang sa ilang kaugalingon. Yet they serve people para i-please sila. Ang mali ang natabo sa silang anak na ginambalan ang inyong binikanan. But Jesus said, ang ilang pag-honor kapag igugmas Ginoo is up to their lips. Tama lang sa ilang mga baba ay na with their hearts. Katulad sa mga Parisiyo. In Exodus 20 verse 12, tahura ang imong amay kay Iloy, it has a promise. May dala siyang promise. And what is that? That your days will be long upon the land. Ang atong kabuhi magalawi. Kung ara ang atong pagtahod sa nanay kay sa tatay. It's either in this world or yes, in that world to come na ihatag sa atong Ginoo. Nadumduman mo ang isa sa illustration ni Pastor sa Yamawali years ago na natabo sa somewhere in the southern area. May ara na anak na kumangakit ganit siya sa iyang tatay, ginagugod niya sa ispadin, ginalagas niya sa ispadin. Kag
kung makita na sa amay nga lagsunis siya anak, ano isang tikulang, grabe ang iyang dalagan kag manabot siya sa iba niya mga anak. Kaya atong iyang anak magdalaga sa iya, pribilig ka tahor, ka palahubog, kag tanan na bisyo, yet wala siya nagtutong o nag-backslide. But you know what happened? Atong anak nga kapanglagas sa amay, naunang patay kumpara sa iyang amay. Kay one day, patay siya sa ibang na tao. That's why, Exodus 20 verse 12, may promise na siya. Kita ang mga hangtong namin, mga ginikanan pa, mga matigulang na, tahurong tagyapon sila. Sa mga kabataan, sa mga young people na aribin, hindi po ninyong pagkalipatan ang Exodus 20 verse 12. And it is about honoring, to due obedience and courtesy sa aton ng mga ginikanan. Ang nakita lang ini isang ethic now, isang committee, isang general conference, bangon kung may mga abuse sa iba na kategorya, katulad abuse sa kabataan, katulad abuse sa mga subordinates o sa mga empleyado o without authority, nagdahog naman ang pag-abusar sa mga elderly. It is growing. It is a growing problem, no, around the world. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa ibang country, but almost all over the world na di kina-abuse ang mga katigulangan. And abilin nyo ang masusubok galing na balita sa inilang na 2 days ago, ang balita na 15 years old na anak, na lalaki, ipatay niya yung iloy. Di ba? Kabasa ka mo sa ilang news. 15 years old, ipatay niya. Nabalaan na ipatay na ang iya iloy, isang palimamog na sa palibot. Dira na siya sa sulong balay, tupod niya ang iloy, iya iloy na napatay niya. Kaya 15 years old, adik. Mangayot siya sa kwarta sa iya iloy, hindi siya pagtagaan, himpatay siya. Wala yung panungtong, duha na lang sila mapilin, kag siya ang kinabuhi sa iyang iloy. Nagabaka ang iyang iloy para makaunan siya. And yet, himpatay niya.